Katulad po ng binanggit ko kanina, ngayon po ay pinagdiriwang natin bilang simbahan ang kapistahan ng banal na isang tatlo, yung Holy Trinity Sunday. Alam po natin na ito po yung ating doktrina ng simbahan na sumasampalata tayo na bagamat mayroong iisang Diyos, tatlong persona. Ang Ama na may likha ng lahat, ang Anak na manunubos ng sanlibutan, at ang Espiritu Santo na sa atin ay gumagabay at pumapatnubay. Lahat po ng ating panalangin sinisimula natin sa pag-aantanda ng krus at ating tinatawag po ang banal na isang tatlo. Pati nga sa misa, pasinin po ninyo na yung panalangin natin bilang simbahan, ang sinasabi ng pari ay patungkol sa Ama, pero ang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Yan po yung ating formula ng prayer. Kasi po yan po yung ating doctrine. Yan po yung ating pinaniniwalaan bilang mananampalataya. Pero mga kapatid, yung banal na isang tatlo ay hindi lamang yung doctrine natin. Hindi lang yan formula ng prayer natin. Yan po yung pinakasentro ng buhay natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Alam po niyo, merong isang author, si C.S. Lewis. Ang sabi ni C.S. Lewis, ang mas mahalaga ay hindi lamang maintindihan ang banal na isang tatlo, kung hindi ang mas mahalaga yung tayo ay makapasok sa buhay ng banal na isang tatlo. Totoo naman talaga, bakit? Kasi para bagang napakaliit ng ating isipan bilang mga tao para ating unawaing lubusan na bagamat mayroong iisang Diyos, tatlong persona. Parang ganoon kalawak ang karunungan ng Panginoon kung ihahambing mismo sa ating bilang mga tao na puno ng kahinaan at kaliitan. Pero ang sabi ni C.S. Lewis, what is more important than understanding the Trinity is entering into the life of the Trinity. Yung tayo mismo ay makapasok sa buhay ng banal na isang tatlo. Meron pong isang German theologian, si Karl Rahner. Ang sabi niya, napapansin niya, tayo daw na mga Katoliko, maliwanag sa atin na mayroong isang Diyos, tatlong persona. Pero ang sabi niya, bakit parang napakahirap nating isalamin ito, yung ating pananampalataya sa ating pang-araw-araw na buhay. Tingin ko yan po yung hamon ngayong araw na ito. Hindi lamang ipaliwanag paano bang mangyayari na mayroong iisang Diyos, tatlong persona. Kung hindi yung hamon po sa araw na ito ay pasukin natin ang buhay ng banal na isang tatlo at ating isalamin yung ating pananampalataya sa banal na isang tatlo sa uri ng ating pamumuhay araw-araw. Tatlong bagay po yan. Una, pinapakita po sa atin ng banal na isang tatlo yung kahalagahan ng relasyon, yung kahalagahan ng ugnayan. Kaya nga po alam natin na bagamat iisa ang Diyos, tatlong persona. Pero yung tatlong personang yun, ano ang nagbubuklod sa kanila? Pag-ibig. Ang kanilang sentro, pag-ibig. Ang lahat ng kanya ginagawa dahil sa pag-ibig. Kaya po yung ating ebanghelyo ngayon, ang sabi diyan, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Yan po yung unang L na hamon sa atin, to love sincerely. Kasi pag-ibig ang dahilan bakit nabubuklod ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Pag-ibig din ang pinagmumulan ng kanilang ugnayan o relasyon sa bawat isa. Pero minsan, yan po yung problema natin sa ating panahon ngayon. Kapag pinag-uusapan po yung love, pag-ibig, ano ang ating iniisip? Naging utilitarian. Ibig sabihin, ginagamit. Meron tayong pangangailangan, kaya gagamitin natin yung ating kapwa para matugunan yung ating pangangailangan. Nalulungkot tayo kapag tayo ay nag-iisa, kaya gagamitin natin yung ating kapwa para tayo ay sumaya. Pero mga kapatid, hindi ganoon ang uri ng pag-ibig sa banal na isang tatlo.
Sa pagkasabalan ng isang tatlo, hindi ginagamit ang bawat isa para lamang maramdaman yung pag-ibig. Kasi baka may mga pakakataon yung ating pag-ibig nang gagamit. Ibig sabihin, mahalaga ka lang dahil meron kang pakinabang sa akin. Mahalaga ka lamang bakit? Kasi meron kang magagawa at maiaambag sa buhay ko. Pero mga kapatid, yan po yung unang hamon ng ating kapistahan ngayon. Sana first L, love sincerely. Nagmamahal tayo, hindi dahil tayo ay may kailangan. Kung hindi nagmamahal tayo, bakit? Kasi meron tayong pwedeng maibigay at meron tayong pwedeng maitulong mismo sa ating kapwa. Dati naalala ko po si Pope Francis, nung siya'y bagong Santo Papa, merong isang ginamit siyang symbol na hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan. Ang sabi niya, ang ating kultura ngayon is throw away culture. Ano ang ibig sabihin? Madali tayong magsawa, madali tayong magtapon. Kapag sira na ang isang bagay, kapag sawa na ang isang bagay, tapon na lamang. Bakit? Kasi madaling bumili, kasi madaling mag-order, kasi madaling palitan. Ang sabi ni Pope Francis, minsan ang problema, pati sa ating relasyon, ginagawa natin ang bagay na yun. Kapag yung ating kapwa, kinasawaan na natin, palitan na lamang. Kapag yung ating kapwa, kinaayawan natin, itapon na lamang. Kaya nga ano ang sabi niya, minsan, pati yung relasyon, hindi na napahahalagahan o naiingatan. Pero yan po yung unang hamon sa atin. Sana araw-araw, let us love sincerely. Tayo ay nagmamahal, hindi dahil tayo ay nanggagamit sa ating kapwa. Tayo ay nagmamahal, hindi dahil tayo ay merong makukuha mula sa iba. Kung hindi sana tulad ng Balansan Tatlo, yung pag-ibig ang nagbubuklod sa atin dahil kaya tayo nagmamahal, dahil meron tayong maibabahagi at maibibigay mismo sa ating kapwa para mas maging mabunga yung kanilang buhay, hindi lamang yung buhay mismo natin. First L, love sincerely. Pangalawa mga kapatid, ang araw na ito ay paalaala sa atin na yung iisang Diyos na yun ang may likha sa ating lahat. Kaya nga ang sinasabi natin, we are all created in the image of God. Yung pong salitang yun, image of God, imago Dei. Kaya nga po yung ating unang pagbasa, si Moises, nakikipag-usap sa Panginoon. Pero ano ang hingi ni Moises sa Panginoon? Panginoon, alam namin matigas ang aming mga ulo. Pero sa isang banda, pakinggan mo yung aming mga panalangin. Gawin mo kaming iyong bayan. Mga kapatid, aminado po tayo. Meron tayong kapintasan, meron tayong kahinaan bilang mga tao. Wala sa atin ang perpekto. Pero sa araw na ito, pinapaunawa at pinapaalaala sa atin na lahat tayo ay merong marka ng mukha ng Panginoon. Kasi lahat tayo ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Pero kapag tayo daw ay nagkakasala, hindi naman nawawala yung imago Dei. Ito ay nagiging malabo lamang. No? Kaya po, ito yung pangalawang hamon sa atin. Sana sa araw-araw na tayo ay nagdarasal, sa Balansan ng Isang Tatlo, linisin natin yung imahe ng Panginoon sa atin. Mamuhay tayo ng merong respeto, hindi lamang sa ating sarili, kung hindi sa ating kapwa. Yan po yung pangalawang L. Not only to love sincerely, pero pangalawang L, to love, to live respectfully. Yung mamuhay ng kagalang-galang. Kasi kung maliwanag sa atin na tayo ay imahe ng Panginoon, wala tayong ikikilos, wala tayong gagawin na masama. At kapag maliwanag din sa atin na yung ating kapwa, yung ating kaharap ay imago Dei, wala tayong gagawing hindi maganda sa ating kapwa. Alam po nyo, nung isang araw, naglabas si Pope Leo ng kauna-unahang encyclical niya. Ang pamagat ay Magnificent Human. Ang ibig sabihin noon, lahat tayo kasi ginawa ng Diyos, nilikha ng Diyos, kawangis ng Diyos,
kaya lahat tayo magnificent. Merong kagandahan sa atin. Pero yung hamon po ng encyclical na yon ay ano? Yung bantayan po natin ang dignidad ng bawat isang tao. Kasi ngayong panahon po ng computer, teknolohiya, artificial intelligence, ang sabi niya minsan, ang nawawala sa atin ay ano? Ethics, yung paggalang, yung respeto. Kaya nga sa social media, for example, pwede mong baguhin ang larawan ng isang tao kung ayaw mo. Kung meron kang kagalit, pwede mo siyang gawan ng kwento na kunwari siya ang nagsasalita, pero ito ay AI generated. Kaya maipapalaganap mo ang maling kwento o balita. Kaya ano ang sinasabi ni Pope Leo sa kanyang kauna-unahang encyclical? Bantayan hindi lamang yung truth, kung hindi bantayan yung human dignity. Kasi ang bawat isa sa atin ay hindi dapat ginagamit. Ang bawat isa sa atin ay hindi dapat sinisira ng kapwa. Kung hindi ang bawat isa sa atin bilang larawan ng Diyos, dapat ginagalang at inaalagaan. Tiko yan po yung pangalawang paalaala sa atin. Not only to love sincerely. Pangalawang L, live respectfully. Tignan natin yung ating buhay. Yung bang ating buhay ngayon ay kagalang-galang bilang larawan ng Diyos at ating din bang nakikita sa ating kapwa ang imahe o larawan ng Panginoon. Kaya kahit yaan ay may kahinaan o kapintasan, siya'y ating hindi sisiraan o gagawa ng hindi tamang kwento sa ating kapwa. Pangalawang paalaala ko sa atin, lahat tayo nilikha ayon sa larawan at kawangis ng Diyos. Pero pangatlo po at panghuli, itong ating kapistahan ngayon ay paanyaya sa atin na tayo ay maglingkod sa bawat isa ng may kababaang loob. Third L is to look after the needs of others. Kasi kapag ating pong titignan ang banal na isang tatlo, alam natin yung Ama ay may likha. Pero yung kanyang nilikha ay hindi para sa kanyang sarili. Yung anak manunubos, pero ang kanyang tinubos ay hindi yung kanyang sarili. Yung Espiritu Santo ay gumagabay, pero ang kanyang ginagabayan ay hindi yung kanyang sarili, kung hindi tayo bilang simbahan. Ano ang ibig sabihin noon? Na yung bawat isa ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Pero sa isang banda, wala sa kanilang pagalingan, wala sa kanilang iwanan, wala sa kanilang payabangan. Pero ano pinapakita doon? Yung kababaang loob. Kasi sa kababaang loob, sila nakapaglilingkod sa atin ng tapat at wagas. Yan po yung pangatlong hamon sa atin. Look after the needs of others. Kasi po sa ating panahon ngayon, ang ating laging iniisip at inuuna yung ating sarili. Pero kapag ating pong babalikan ang Holy Trinity, hindi sarili ang iniisip at inuuna. Kung hindi ang lahat ng kanilang ginagawa ay para sa atin, bilang tanda ng kanilang pag-ibig sa atin. Yan po yung pangatlong ating tignan. Ano bang talento ang ipinakatiwala sa iyo ng Panginoon? Ano ba yung mga pananagutan na meron tayo bilang bahagi ng pamilya o ng pamayanan? Ito ba'y ating ginagawa at ginagamit ng tama? O baka may mga pakakataon dahil sa ating kayabangan, tayo mismo ang nag-aaway-away. Tayo mismo ang nagpapagalingan. Yan po yung pangatlong hamon sa atin. To serve others with humility. Pero we can only do that when we look after the needs of one another. Alam po natin mga kapatid, kapag tayo ay nagdarasal, tayo ay nag-aantanda ng krus at sinasabi natin sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sabi nga, ang mahalaga, hindi lamang mag-antanda, ang mahalaga, maging tanda ng banal na isang tatlo. Paano? Una, magmahal ng tapat, hindi nang gagamit ng kapwa. Pangalawa, mamuhay ng may paggalang at kagalang-galang.
bilang larawan at kawangis ng Panginoon. At pangatlo, tignan at paglingkuran ang pangangailangan ng iba. Hindi dapat laging sarili ang inuuna. Amen.